Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito? Tayo muli ay tutunghay ng ating pagbasa para sa araw ng Sabado, April 20, taong 2024. Hahangin natin ng mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 6, mga talatang 6 hanggang 69. Nung panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito? Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ng kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin sapagkat talastas ni Jesus. Buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ako sinabi na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang atin pong refleksyon or pagsasadiwa ay hahangin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Mga katagang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sapagkat noong mga panahon na yon, ang mga alagad mismo ay hindi maunawaan ang gustong tukuyin at ipaliwanag ng ating Panginoon na malibang kainin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo, hindi sila magkakaroon ng buhay. Napakahirap para sa kanila na intindihin ito sapagkat para sa kanila ipinagbabawal ng batas ng kanilang relihiyon ang pagkain ng hilaw na karne or ang pag-inom at pagkain ng dugo sapagkat ito'y buhay para sa kanila at hindi naman sila kanibal para kumain ng hilaw na laman o karne. Ngunit iba ang ipinapahiwatig ang gustong ituro ng ating Panginoon sa kanila na ang dapat ay tanggapin nila si Jesus sa kanilang buhay. Kaya't ang mga alagad na iba niyang mga tagasunod, sila'y umalis at iniwan ang ating Panginoon, tinalikuran ang Panginoon sapagkat hindi nila matanggap ang mga aral ni Jesus. Kaya't si Jesus ay nagtanong din sa kanyang mga pangunahing alagad, ang 12. Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Damang-dama ang lungkot sa pananalitang ito ni Jesus. Lalo na kung ipagpalagay nating tayo ang nasa kanyang lugar. Totoo yun, nakakalungkot naman. Naiwan ka ng iyong kaibigan, ng iyong mga mahal sa buhay, ng mga alagad mo, ng mga taong nakinabang sa iyo, na sa panahon na hindi nila maunawaan ang iyong mga gustong sabihin, tatalikdan ka at iiwanan. Napakalungkot ng mga pananalitang ito ni Jesus at inaalam niya ang saloobin ng kanyang mga alagad. May sinasabi tayong isang pambihira ngunit totoong bagay. Pagkatapos ay hindi tayo paniniwalaan. Totoo naman yun Kahit marami tayong katotohanan nalalaman, kapag ito'y ating ipinapahayag, di naman nila tayo pinaniniwalaan, iniiwasan nga, di ba? Lalayuan ka hindi dahil may ginawa ka na masama, kundi dahil hindi na sila naniniwala sa iyo. Sa kabilang banda, mahirap naman ngang piliting ayaw ang mga ayaw ng maniwala. At marahil, kung may positibo mang nangyayari sa paglayo dahil wala ng tiwala. At nakikita agad kung sino-sino ang nagtitiwala talaga sa iyo hanggang sa wakas. Yung mga taong hindi ka iiwan, hindi ka tatalikuran, hindi ka lalayuan. Sila yung mga taong mananatiling tapat at nagtitiwala sa iyo. Ang tiwala ay napakalaking bagay. Ang pagtatakwil ay malaking dagok sa kahit sinong matinong tao. May mga pagkakataon kayang tayo'y nag-aalinlangan sa mga turo ni Jesus. Tandaan sana nating wala siyang ginagawang masama sa atin. Hanggang ngayon, marami pa ring mga tao ang nag-aalinlangan sa mga aral at itinuturo ng ating Panginoon. Kaya't hindi sila nananatili at nagtatagal. Ngunit tatandaan natin,
walang masamang ipinapagawa at itinuturo sa atin ang ating Panginoon. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lang palaging sabit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you for your smile.